Hi guys, Jendosi here. Mag-join na kayo sa membership natin para makita nyo agad yung sunod na part. Para maka-join kayo, click nyo lang yung unang link sa description. Malaking help to guys para mag-animated na yung stories natin. Yun lang at balik na tayo sa kwento. March na. Sobrang bilis ng araw and we have plans to meet this Friday. Ang weird kasi hindi naman ako kinabahan ng ganito nung nakipagkita ako dun sa poster na dinitch ko. Pero hindi ko na muna iisipin yan. May ilang araw pa naman. Andito nga pala ako ngayon sa bahay dahil birthday ni Snow. I posted it on my story and after an hour of posting, hindi ko alam pero bakit may nahanap ako na pangalan. And speaking of, nakita ko na nag-heart si Zed. Wow. Pero walang greeting. Heart lang. The following day, nakita ko na birthday naman ng aso niya na si Luna. Magkasunod yung birthday ng fur babies namin. That's so cute. Nag-post siya 4 hours ago ng mga pictures ni Luna sa feed niya. I commented, "Happy birthday, Luna." At binasa yung mga naunang comments pa. Most of them are from girls. Actually, na-stalk ko siya one time at na-realize ko na napakarami niyang fina-follow na babae. Which is fine naman. Okay. Happy birthday to your baby! Happy birthday, Loons! I missed you. Ang laki na ni Luna. Iuwi mo na ulit dito, kuya. Miss you, baby girl. At marami pa na hindi ko na binasa for some reason. Wednesday na nung bumalik ako ng Manila dahil may class pa ako ng 3 p.m. to 9 p.m. Katamad pumasok. Oh, tuloy sa Friday. I don't know. Ba't di mo alam? Hindi na namin napag-usapan eh. Saan kayo magkikita? Ano oras? Susundin ka ba niya? Hindi ko nga talaga alam. Tanungin mo. 2 days na lang eh. Itatanong ko ba? Di ba dapat siya magsabi sa akin nun? O antayin ko na lang? I'll wait hanggang bukas ng umaga. Pag wala pa rin, itatanong ko sa gabi. Bakit hindi pa ngayon? Baka mag-sound needy ako eh. Si OA. Natural lang na need mo ng details, no? Basta, bukas na. Bahala ka, kaysa nag-iisip ka dyan. At totoo nga, in-overthink ko buong gabi. Wala akong ginawa maghapon kundi mag-isip kung itatanong ko ba o hindi. Kasi ayokong ma-misinterpret niya ako. Baka isipin niya pa gustong gusto ko siyang makita. I waited until maghapon na and wala pa rin. I contemplated whether to send a message or wag na kasi what if nakalimutan niya na mag-meet kami bukas. Tapos ako lang pala tong magtatanong-tanong and gustong-gusto. Ayoko talagang nag-overthink. Nung kinagabihan na, nag-decide na akong i-message siya. Para na sa peace of mind ko. Hey, Uy, saan nga pala tayo, Tom? let me just check pala. Alright. Magsisleep na kasi ako para alam ko sana. Sininya lang yung last message ko and nag-active 32 minutes ago. Baka busy lang. Hey, Yes? I don't think I can make it tomorrow pala. Okay. Sana sinabi niya nakaraan pa. Hindi yung inisip ko pa yung bukas. Nakakainis. Nag-type ulit siya. Something came up. Okay. After ilang minutes, nag-message ulit siya. Pero this time, hindi ko na sinin. Anyways, this might be the last time I'll be talking to you. I had a great time talking to you, ma'am. Good luck sa life. Hindi na ako nag-see not because na-hurt ako. Ako? Ma-hurt? Ahasa. Naguluhan lang ako and actually, nabwisit. He could have just said it before pa. Bakit kung kailan bukas na? Mga taga-stay talaga eh. Paasa na, ghoster pa.
At sa pangalawang pang-ghost niya, nagpaalam pa talaga siya. Kapal ng mukha. Ghosting pa rin ba tawag pag nagpaalam sa'yo? Kinabukasan, same routine lang and I went to class. May gagawin ka mamaya. Why? Papa-makeup ka? No, hayaan ko lang kayo kumain sa labas. Kala ko may lakad ka. Hindi natuloy. Tara na, kain na tayo sa labas. Okay, pero spill muna. Actually, hindi na kami nag-uusap. Huh? Okay, stop talking na. Eh? Bakit? Akala ko magkikita kayo. I don't know. Ginost ka niya? Nagpaalam naman siya. And you let him? You didn't ask? Oo, alangan namang pigilan ko siya, di ba? Kapal niya naman. Inask mo sana. Hindi naman ako interesado. Girl. Hayaan mo na. After that conversation, sinabi ko na sa kanya na ayoko ng pag-usapan. Wala na rin namang point and sense. Wala na rin akong balita sa kanya. After that, sinoftblock niya na ako sa Instagram. Although, nakapublic naman ako and I'm not interested in his life. Pero, I find myself checking his Instagram account and chine-check yung activity. If you know, you know. Ako, I uninstalled Bumble na rin. Wala, nakakatamad lang. Sabi ko naman sa inyo, siya na yung last hope ko sa Bumble dapat eh. Pero he just proved my point na wala talagang pag-asa ang dating app sa akin. And I'm afraid to try again actually. After niya umalis, na-realize ko na I got attached. Even the smallest thing, maalala ko siya. Parang mas matagal pa ako mag-move on sa kanya kaysa sa ex ko eh. Nag-try ka mag-bumble ulit? Dinilit ko na. Bakit naman? Mahirap na, baka ma-attach na naman. Na-attach ka? Hindi no. Kakasabi mo lang eh. Oo na. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag kang ma-attach. Casual is casual. Talk is talk. Dating is dating only. Huwag mong bigyan ng meaning lahat. Hindi ko naman bibigyan. Talagang pinaramdam niya lang na ganun. You fell in love? Of course not. Namimiss lang onte. After that conversation, Jasmine kept checking on me. I still kept my Instagram active. Para naman kung mag-view siya makita niya na madami pa rin akong pinopost sa story ko. May sasabihin ako. Ano? Binalikan ka na ba? Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.